Hello sa inyong lahat. Sa video na to ay sasagutin natin ang katanungan ng isa nating kababayan na si Chinita Maldita. Siya ay kasalukuyan nagtatrabaho ngayon sa Hong Kong. Tinatanong niya kung paano daw ba ang process ng direct hire papunta ng Spain or kailangan daw bang magdaan muna sa Poland bago pumunta ng Spain. Unfortunately, wala kasing direct hire papunta ng Spain. Kaya tulad ng sinabi niya, kailangan munang mag-apply. Unfortunately, hindi ko na isinasuggest ang mag-apply ng Poland kapag cross-country. Kasi nga, marami na kasing mga nauna na nakaalis papunta ng Poland ang nag-run away. Kaya ang Poland Embassy ay masyadong mahigpit at marami na tayong mga kababayan ang nare-refuse kapag nag-apply ng visa. Kaya ang suggest ko ay mag-apply na lang kayo sa any Schengen countries tulad ng Hungary, Croatia, Czech Republic, Lithuania, Slovakia at kung saan may mga available na job offer papunta ng any Schengen countries. Kasi once na nasa Schengen countries na kayo, anytime pwede kayong lumipat dito sa Espanya as long as may visa pa kayo. Huwag kayong mag-alala dahil safe na safe naman dito sa Espanya. Kaya lang, unfortunately, sobrang dami na talaga ng mga kababayan natin ang pumupunta dito sa Spain at kaya ganon, hindi na rin ganoon karami ang trabaho. Pero kahit pa paano naman nakakahanap pa rin. Kasi ang mga tao dito, ang employer at saka ang mga chika ay nagpapalit-palitan lang din naman. Kasi minsan, merong hindi pinagkasunduan kaya lumilipat ang ating mga kababayan or kaya naman ay hindi nagugustuhan din ng employer. Ganun lang ang ano dito, halakaran, palitan lang talaga. Kaya yan, sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, kung hindi okay ang process ng visa sa lugar nyo, papunta ng Poland, ay suggest na pag-apply kayo sa kahit sa ang Schengen countries na alam nyo naman na mabilis makakaalis. At kung kayo ay interesado or may tiwala kayo kay Madam Regina at kay Madam Christy, pwede nyo akong i-message at ipapalayan up ko kayo sa kanila. Kung itatanong nyo kung magkano ang babayaran, ang pagkakaalam ko pag hindi ako nagkakamali ay nasa 2,500 euros plus kayo ang magbabayad ng visa processing, ganun din ang travel insurance at saka ang plane ticket. Huwag kayong mag-alala dahil tutulungan naman kayo or i-assist kayo sa lahat ng iyan. Bali yung expenses lang talaga, ay kayo ang magbabayad talaga. Kaya nasa estimated natin siguro ay nasa 200,000 sa pesos. Pero kung meron naman kayong alam na mas mura at legit, kasi ang alam ko naman sa bawat mga bansa naman ay may mga agency dyan na pwede nyong applyan at baka meron ding mas mura. Kaya kung meron dyan sa lugar mo, kung saan ka man naroroon at may alam ka dyan na legit na agency at mas mura, ay suggest na doon ka talaga mag-apply. Pero kung wala ka namang alam na pwede mong applyan na legit, ay pwede mo akong i-message at sinisigurado ko naman na legit sina Madam Regina at Madam Christy. Basta wala lang magiging problema, ay sure naman ako na in 1 year ay makakalis kayo. Kaya lang, may mga case lang kasi talaga na nangyayari, especially kapag sa visa ay nagkakaproblema kasi hindi rin naman maiiwasan na minsan ay na-refuse. Pero they are trying naman their best na mai-present or maibigay ang mga dokumento na kailangan nyo para wala kayong maging problema sa inyong visa. Ayan, sana nakatulong ang video na to sa mga kababayan natin na nasa cross-country na gustong mag-apply papunta ng Spain. Nga pala, kung sakaling na ando na kayo sa bansang pinangantahan nyo, sa Schengen countries, kung saan man yan, sana magpaalam muna kayo. Huwag kayo basta-basta magra-run away. O kaya naman ay pagdating pa lang sa airport ay lalayas na kayo. Kasi kawawa naman ng mga kababayan natin na hindi pa nakakaalis or hindi pa nakakarating dito sa Europa. Sana i-consider natin sila. Ayan, maraming salamat at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button at para ma-notify ka ni YouTube na may bago akong upload, ay i-click mo na ang bell button. Ayan, maraming salamat!